Good morning! Another day, another blessings. For today's video, share ko sa inyo kung paano ko gumawa ng masarap at malambot na puto cake. So, let's start na po. Sa isang malaking lalagyan po, salain po natin ang 1 and 1/2 cup ng all-purpose flour. Pwede rin po kayong gumamit dito ng cake flour kung gusto niyo po maputing-maputing puto po yung gagawin nyo. Pero sa akin po, okay na po itong all-purpose flour. So, salain lang po natin ito hanggang sa mawala po yung mga buo-buo. Then, after po nun, ilagay na rin po natin ang 1/2 cup ng sugar. Tapos po, maglalagay din po tayo dito ng 1 and 1/2 teaspoon ng baking powder. And then, 2 tablespoon naman po ng milk powder. And then, 2 egg yolk. Tapos, haluin lang po natin ito mabuti para mag-incorporate po lahat po ng ingredients na nilagay po natin. And then, idahan-dahan lang po natin ilagay yung water natin para matansya po natin kung masyado na po bang malabnaw o malapot pa po yung batter na ginagawa po natin. Bale, 3/4 cup ng water po ang nagamit ko dito. So, after po natin haluin ito, isa-set aside muna po natin ito or i-rest muna po natin siya ng at least 10 to 15 minutes. Habang naka-rest po ang ating batter, ibit naman po natin ang 2 egg whites. Ito po yung pinagtanggalan po natin ng egg yolk. Bali, 2 pieces lang po ng egg to. Pero yung usual po na ginagawang puto na malambot po talaga ay 4 pieces ng egg whites. Tapos, hindi na po nilalagay yung egg yolk. Kaso, sayang po kasi yung egg yolk. Kaya po nilagay ko po siya and then 2 eggs na lang po yung ginamit ko. Pero, I assure you po na tamang-tama lang po itong ingredients or recipe na ito na i-share ko po sa inyo. So, i-beat lang po natin ito gamit ang hand mixer. Pag nakita na po natin na buo na po yung egg whites, lagay na po natin ng dahan-dahan yung 1/4 cup ng white sugar. And then, i-beat lang po natin siya until mag-stiff thick na po ang ating egg whites at maging mirang. Pag ganyan na po ang itsura ng ating egg whites, okay na po yan. Ihahalo na po natin siya sa nauna natin na ginawang butter. Dahan-dahan lang po yung paglalagay natin. Cut and fold lang po yung gagawin natin para hindi po bumagsak yung mirang na hinalo po natin. Pero siguraduhin naman po natin na nahalo naman po natin mabuti ang mirang at ang butter natin. So, okay na po ito. Wag naman na po natin i-overmix para hindi po bumagsak ang ating puto na gagawin. So, after po niyan, ililipat na po natin to sa ating molder. And, nagka-problema po ako dahil nawawala po yung mga puto molder ko. Kaya dito ko na lang po ilalagay sa malaking lalagyan at magiging puto cake na po ito. So, nag-grease lang po ako dyan ng oil. And nilagyan ko lang po ng parchment paper ang aking molder. Tapos, ilalagay ko na rin po dyan ang aking butter na may mirang. And then, i-steam ko po ito dahil malaki po siya, nasa 20 or 25 minutes ko po siyang i-steam. I-check ko na lang po mamaya, magtututpick test na lang po ako kung luto na po siya. So, i-steam ko na po ito. Pero, before ko po palang i-steam, lalagyan ko muna po pala ng topping. Sorry, kalimutan ko po. So, naglagay po ako dito ng salted egg or itlog na pula. And then, nag-add din po ako dito ng cheese. So, hindi ko po alam kung saan ko po nalagay yung mga molder ko. Sobrang makakalimutin na po talaga ako. So, ayan po, i-steam ko na po ito. Dapat po, pag nag-steam po kayo, tulong-tulo na po yung tubig nyo. And then, i-steam lang po natin to sa katamtamang lakas lamang po ng apoy ng ating kalan or medium low heat. Para hindi naman po mabigla ang ating lulutuin na puto cake. Kapag kumukulo na po ang tubig, isa lang na po natin ang ating gagawing puto cake. So, kaya na po, after 25 minutes po na pag-i-steam ko dito, luto na po ang ating puto cake. Maganda po yung pagkakaalsa niya at lutong-luto po talaga siya. So, i-rest muna po natin to ng mga 5 minutes bago po natin siya i-unmold. So, palamigin muna po natin to ng mga 5 minuto. After 5 minutes po, i-unmold ko na po siya, tatanggalin ko na po siya sa molder. Alam niyo, sobrang nakaka-proud po na kahit hindi niyo po nasunod or hindi ko sinunod yung mga tamang recipe na nakikita ko sa YouTube, maganda naman po yung kinalalabasan ng mga niluluto ko. Wala pong masamang mag-try ng iba-ibang recipe, lalo na kung may improve naman po nito yung talent nyo po sa pagluluto. So,
Ang masasuggest ko lang po na huwag po tayong matakot na magkamali sa mga ginagawa natin at sa mga niluluto natin dahil dito po tayo matututo. So sana po itry nyo po itong recipe na to dahil tiyak ko po sa inyo na magugustuhan nyo po ito at pwedeng nyo pa pong gawing negosyo. So salamat po sa inyong panunood. Thank you po and God bless. Please support our YouTube channel. Bye-bye!